Pamagat. Sa kanto ng mga pangarap, simula. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, mayroong isang batang babae na nagngangalang Maria. Siya ay 22 taong gulang. Puno ng mga pangarap at always may ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga magulang ay may maliit na tindahan ng pagkain. Ngunit wala silang sapat na yaman. Sa kanyang libre oras, madalas siyang umupo sa tabi ng dagat. Nagmumuni-muni tungkol sa kanyang kinabukasan. Isang araw, habang naglalakad siya sa pampang, nakita niya ang isang binatang gwapo na nakaluhod at abala sa pagkuha ng mga pebbles. Siya si Marco, isang 25 taong gulang na artist mula sa syudad, na bumisita sa bayan upang humanap ng inspirasyon para sa kanyang mga obra. Sinalubong sila ng mga mata na parang may kislap ng kabiganian. Sa unang pagkikita, nagkapalagayan sila ng loob. Gitna. Dahil sa kanilang pagkakaakit sa isa't isa, nagsimula silang magkasama. Sa bawat araw na sila'y magkasama, mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa. Naging laman ng kwentuhan si Marco, na nagpapakita ng kanyang mga sining kay Maria. Habang si Maria naman ay nagbahagi ng kanyang mga pangarap. Mahilig si Marco na ipinta ang mga tanawin ng bayan. At tuwing umaga, sinasamahan siya ni Maria sa kanyang mga lakad. Ngunit sa likod ng kanilang masayang mundo, mayroong mga hamon. Dumating ang araw na kailangang bumalik ni Marco sa syudad upang ipakita ang kanyang mga likha sa isang malaking exhibit. Tinanong ni Maria kung babalik siya pagkatapos ng exhibit. Nag-alinlangan si Marco at nagbigay ng pangako na babalik. Ngunit dala ng takot, agad nila itong napag-usapan. Maria, kailangan kong sundin ang aking pangarap. Pero ikaw ang bahagi ng aking inspirasyon, sabi ni Marco. Pwede bang hintayin mo ako? Panipi. Sa loob ng 1 o 2 linggo. Nagdaan ang mga araw na puno ng pangungulila. Patuloy si Maria sa pag-aasikaso sa kanilang tindahan at sa kanyang mga pangarap. Araw-araw nag-aabang sa balita mula kay Marco. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila nagiging malabo na ang kanilang mga plano. Wakas. Makalipas ang ilang buwan, umuwi si Marco. Ngunit nagdala ito ng malamig na balita. Hindi siya makakapag-stay ng mahabang panahon dahil maraming pagkakataon sa syudad. Umiiyak si Maria. Naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Masakit malaman na kailangan kitang pakawalan, sabi niya. Ngunit alam niyang may mga pangarap si Marco na dapat niyang abutin. Nagpasya silang magkaroon ng isang huling pag-uusap sa tabi ng dagat kung saan sila unang nagkita. Nagsimula ang kanilang mga puso na muling kumiskis sa mga alaala ng kanilang mga ngiti, tawanan, at mga pangako. Maria, sabi ni Marco, hindi ko kayang mawala ka sa aking buhay. Kahit saan man ako pumunta, dala ko ang alaala mo. Pwede kitang hintayin, Marco. Pero sa oras na kailangan mo nang umalis, dalhin mo ang puso ko. Anumang mangyari, sabi ni Maria na may matinding tapang sa kanyang tinig. Pumayag si Marco na hanggang sa huli ay magiging bahagi pa rin ng kanilang mga buhay ang isa't isa. Kahit sa malayo, nagtakda silang mag-usap araw-araw sa pamamagitan ng mga sulat at tawag. Nang sa gayon, mas mapanatili ang kanilang koneksyon. Sa kanto ng mga pangarap, napagtanto ni Maria na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa presensya, kundi sa mga alaala at pangarap na sama-samang itinataguyod. Si Marco naman, umalis na may kwento ng pag-ibig na nagbibigay inspirasyon sa kanya sa tuwing makikita ang dagat. Nagpatuloy si Maria sa kanyang buhay, puno ng pag-asa at pananabik. Alam niyang sa bawat pagtaas ng araw,
May bagong simula at may pag-asa na muling magkikita sila. Sa bawat sulat ni Marco, muling bumabalik ang alaala ng kanilang pag-ibig. At natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan. Kaya sa tabi ng dagat, patuloy siyang umibig, nang may pangarap na hawak sa kanyang puso.